Umusbong ang matatapang na espekulasyon mula sa ilang kilalang political commentators kaugnay sa motibo sa likod ng political persecution kay KOJC leader Pastor Apollo C. Quiboloy. Tahasang ibinunyag ng grupo na ang mga legal na hakbang laban sa pastor ay bahagi raw ng mas malalim na planong politikal para pahinain ang puwersa ni Vice Presidente Sara Duterte para sa 2028 elections. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Sa naging talakayan ng Banatero sa programang Vox Populi, pinagdugtong-dugtong nila ang mga pangyayari sa bansa. Sentro sa kanilang diskurso ang hinuha na ang administrasyon at ang mga kritiko ay may iisang target, ang pilayin ang mga pangunahing taga-suporta ng mga Duterte. Ayon kay Banatbay, target talagang alisin at pilayin ng mga kalaban sa politika ang mga tapat na kakampi ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang butihing pastor ang itinuturing na number 1 sa listahan. Naniniwala ang grupo na natatakot ang mga nasa kapangyarihan sa potensyal na panalo ni Inday Sara sa 2028. Lalo pat napatunayan na umano ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang makinarya sa mga nagdaang kampanya. Pero alam mo, itong kay Pastor, kasama yan sa plano para kay VP Sara Duterte. Kasi alam nila na, di ba, ang sumuporta talaga ng matindi si Pastor kay PRRD. So, alam naman natin yun, sa aeroplano, sa bus, sa lahat. Sa support. Nakita nyo na lang yung 2025 na campaign ni kailangan nilang pilayin. Pilayin talaga. Talagang tanggalin lahat ng mga sumusuporta kay Inday at number 1 diyan si Pastor, Yeah. 'di ba? So gusto nilang mawala, mailipad para mawala na talaga. Kinustyon din ni Boss Dada ang takbo ng hustisya sa bansa. Ayon sa kanyang obserbasyon, mahigit 1 taon nang nakapiit sa kulungan ang butihing pastor, pero tila mahina raw ang ebidensya at nagkakabaligtaran na ang mga testigo ni Risa Hontiveros. Binatikos din niya ang tila dual personality ng gobyerno at binigyang diin ang pananaw ni Senator Rodante Marcoleta na dapat unahin muna ang mga kaso sa Pilipinas bago ang usaping extradition. Sa tingin nyo, banat ba yung mga banateros? Sa tingin ba nila mahina yung kaso ni Pastor Quiboloy dito sa Pilipinas kaya gusto nilang ipatapon sa Amerika? Malamang. Kasi ganyan din ang ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi siya makasuhan dito. Hindi tumatayo yung mga gustong ikaso sa kanya dito, kaya ginamit ang ICC. Hindi kaya ngayon, ganun din ang ginagawa nila dahil masyado na rin matagal eh. 1 taon mahigit na rin si pastor na nakakulong. Tapos wala mang ebidensya. Hindi kaya nakikita nila na mukhang mahina yung mga ebidensya laban sa kanya. Kasi yung mga testigo ni Risa Hontiveros, sisibaliktaran na. O hindi ba? Yung mga dating mga testigo nila, wala na. Sa kabilang banda, pinuri naman ni Coach Oli ang katapangan ni Pastor Apollo na hindi raw natitinag sa mga demanda dahil sa paninindigan nito sa bayan. Gate ng mga komentarista, bigo ang mga nais magpasara sa SMNI at magbuwag sa KOJC. Dahil sa halip na humina, mas lalo pa umanong lumakas ang kanilang hanay sa pag-usbong ng grupong Banateros na nagpapatuloy sa kanilang laban. Diyan ako talagang bilib na bilib kay Pastor. Maraming bilib kay Pastor dyan. Hindi katulad nung iba. Lagyan lang ng demanda, Takot na. nagsibalik. Si Pastor Quiboloy, tunay na matapang. Talagang kulong kung kulong, basta paninindigan niya yung para sa bayan. Ang nasa isip niya, bayan talaga. Para sa mga Banateros, malinaw na may bahid ng politika ang mga legal na usaping kinakaharap ngayon sa bansa. Bagamat patuloy na nagbabantay ang mga nasa kapangyarihan, nananatiling matatag ang paninindigan ng kampo ng KOJC at SMNI na hindi sila matatakot sa anumang panggigipit. Isa pa, akala kasi talaga nito ni Risa Hontiveros at ng mga kasapakat nitong mga salot ng bayan, akala nila pag naipakulong nila si Pastor Quiboloy dito, akala nila babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila ang SMNI magsasara. Akala nila mawawala kumbaga madidissolve itong organisasyon, yung simbahan ng KOJC. Mas lalong lumakas eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News. Maaaring maharap sa kasong libel sina Senadora Risa Hontiveros, dating Senador Laila De Lima at Akbayan Representative Percy Sandanya.
dahil sa kanilang mga pahayag laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Iginiit din ng kampo ng pastor na diversionary tactic lamang ang muling pagbuhay sa kaso laban dito. Si Daniela Paulite magbabalita. Maring kinontra ng kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros, dating Senador Laila de Lima at Akbayan Representative Percy Sendanya, kaugnay ng muling pagbuhay sa mga kaso laban sa butihing pastor. Ayon sa kampo, tila hinusgahan na umano si Pastor Apollo batay sa mga paratang na wala pang pinal na desisyon ng korte. Sa kanilang Facebook post, iginiit din umano ng tatlo na dapat nang mawala ang impluensya ng butihing pastor sa bansa. Tinawag naman ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ, na kahipokrituhan ang naturang mga pahayag. Yang dalawang senadora na tumutulig sapo at nag-uupasala kay Pastor Quiboloy, unang-una po tignan natin yung source. Ito ang dalawa sa pinakamalaking ipokrita dito sa ating bansa. Bakit ko po nasabi yan? Umpisahan po natin kay Senadora Risa Hontiveros. Yan po, noong 2022, nag-file yan ng bill para tanggalin yung libel as a criminal offense. Pero ngayon po, lahat ng tao kinakasuhan niya ng libel. Ngayon, ito namang si Senator, hindi na pala, no? Congresswoman Laila de Lima, napakapangit po niyan. Yung sinasabi niya ang napakapangit. Sapagkat alam niyo, yung sinasabi niya na parang hinahatulan na niya si Pastor Quiboloy, iba po yung sinasabi niya nung siya naman ang nasasakdal sa 3 kaso ng drug pushing. Ayon pa kay Topacio, maaari umunong maharap sa kasong libel ang 3 opisyal dahil sa kanilang mga naging pahayag habang dinidinig pa ang kaso. Kapag ang isang bagay ay nililitis, hindi dapat po kayo nagsasalita sa publiko tungkol sa merits ng case sapagkat baka ma-impluwensyahan yung huwes. At ang pag-violate po ng rule na yan may subject you to a citation for contempt. At yung libelous naman, you are imputing a vice, crime, or defect. Hindi pa nga tapos yung hearing, sinasabi mo, guilty na ng human trafficking, etc. Libel po yun na pwede po silang kasuhan doon. Samantala, sinabi rin ni Topacio na ang muling pagbuhay sa kaso laban kay Pastor Apollo ay isa umanong diversionary tactic upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa iba pang usapin sa bansa, kabilang ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at ang umano'y flood control anomaly. Diversionary tactic po talaga yan ng dalawa. Alam niyo po kung bakit. Alam niyo po, unang-una, yung impeachment trial po ay wala naman silang maipakitang malakas na patotoo laban sa mga akusasyon kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, alam niyo po, Boss Admar, kailangan talagang ilihis nila yan sapagkat ngayong bumabagyo at umuulan at nagla-landslide ay nasasariwa po sa isipan ng mga tao yung flood control na trilyon mahigit ang ninakaw sa bayan. Kaya yan, gumagawa po sila ng mga diversion, yung nahuli na daw si Bato, hindi naman pala totoo. Ngayon naman, pinaiingay nila itong tungkol kay Pastor na guilty na agad, nililitis pa naman. Sa kabila ng mga batikos, naniniwala si Topacio na ang mga pag-atake kay Pastor Apollo ay bunsod umano ng pangamba sa impluwensya nito. Takot po sila, kita niyo po nung nakaraang eleksyon kung saan tumakbo po si Pastor Quiboloy bilang senador. Sa militar po natin, nasa top 5 po siya sa ating mga overseas workers at mataas po ang rank yan, hindi pa siya makapagsalita, hindi pa siya makalahok sa mga debate at tahimik lang po siya. Lalo pa siguro pagka nahatbulan na walang kasalanan si Pastor at malaya na siyang mag-ikot at lumabas sa telebisyon at ihayag ang kanyang plataforma, kaya takot na takot po sila. Matatandaang naibasura na noon ang kaso laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa Davao City. Ngunit muli itong binuhay ng Department of Justice. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Daniela Paulite, SMNI News.